Welcome back sa aking YouTube channel, Jerry's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na po ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na to. Paano nga ba manatili ang isang kredibilidad ng isang tao? So, sa eksena ngayon, babasahin natin sa Bible, ang ating Panginoong Jesus ay dinescribe niya o pinunan niya yung mga Pariseo at Saduceo. So, sino ba yung mga Pariseo na to at mga Saduceo? So, sila po yung dalubhasa sa Biblia o sa katuruan ng Diyos nung panahon na yon. Marami silang mga inuutos sa kanilang mga followers. Diba? Kaya nga lahat umahanga sa kanila, lahat sa sinusunod. Pero pinuna nga ng ating Panginoong Jesus sa kanilang ginagawa at nilantad niya kung ano ang kanilang tunay na ginagawa. Kumbaga, parang nagbabalat kayo sila. Sabi sa Mateo chapter 23 verse 1, "Kaya't gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang mga ipinapangarap." So ito napakalinaw. Dahil yun na nga, yung panahon na yun, ay yung mga Pariseo at Saduceo, pangaral sila ng pangaral, subalit hindi nila ito ginagawa. Kaya siyempre yung mga sumusunod sa kanila ay nababawasan yung kanilang kredibilidad. At ito ay babala na rin sa gobyerno. Ngayon po na malapit na yung eleksyon, marami ang mga ngako na sasabihin nila na susupuin ang korupsyon. Pero pag chinek po ang kanyang background, may mga kasong korupsyon. So yun po ang sinasabi dito po. Wala siyang pinagkahiba dito sa Saduceo at mga Pariseo. Ganon din sa mga teachers, halimbawa, diba, nagtuturo sila ng DMRC, yung mga magandang values, tapos hindi naman nila ginagawa. So, nakakabawas din ng kredibilidad sa estudyante, even sa mga pare, kasama rin yung pastor, lahat po kasama sa mga ganitong sinasabi ng ating Panginoon Jesus. Pero sabi niya, gawin niyo, kasi kung tama naman niya kanilang sinasabi, gawin nyo, importante yun kung ano yung tama, pero wag lang gayahin ang kanilang ginagawa. Kaya naku-question yung kanilang credibility. Pero ibig sabihin ng ating Panginoon, hindi niya kinontra yung sinasabi nila na yung kanilang katuruan ay mali. Tama pa rin yung kanilang katuruan, pero yung kanilang kilos nga, yun ang hindi ginagawa. Di ba? Parang sa mga parents na rin, di ba? Yung mga anak natin, kung halimbawa nagtuturo, sinasabi na huwag kang magsigarilyo, tapos inuutosan yung bata na bumibili ng sigarilyo, o kaya naman huwag kang magsinungaling, tapos nakikita ng bata magsisinungaling. Parang ganun din po ang gustong sabihin ng ating Panginoong Jesus. Dahil pagka naman na sinabi mo na hindi sila credible, at hindi naman sinabi natin Panginoong Jesus na magkanya-kanya na kayo dahil walang credible yung mga nagsasalita sa inyo, diba? So hindi po ganun yung kung ano yung tama. Kaya hindi yun excuse, hindi yun excuse yung porket yung nagsasalita ay hindi credible, ay hindi na po susundin. Kaya yan po ang ating laging lagay sa ating puso't isipan, na sikapin po natin lahat tayo na kung ano yung pinapangaral ay yun ang gagawin natin. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, pinansyal at kalusugan, sabihin mo kasi napakasimpleng dasal na kung hindi maniwala at magtiwala sa ating Panginoon Jesus, check yung pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So dahil po manalangin, Lord, i-bless na po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog. Malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinanihan na po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ang inyong mapagpagaling na kamay. Plusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman.
Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloob. Ganun din po sa pamilyang nasisira o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ikuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganun din po sa financial Lord na kailangan namin pong lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala talaga. Ang ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas, may problema pa kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. I-bless po ang aming hanap buhay para sa may provide namin ang pangangailangan ng aming pamilya. Matawarin po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na ito iniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Jesus Espiritu Santo. Thank you very much po.